Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so ito po yung healthy reading natin, 099. So, doon naman po sa mga suki natin, no, na pumunta dito, personal, maraming salamat. At doon din po sa mga sumama at sumabay doon sa pagbisita ko sa Luzon. Maraming salamat din po. Kung gusto niyo pong magpabook ng full private reading, message lang po kayo. Kung gusto niyo mag-avail ng mga rituals natin, lalong-lalo na kung pangontra sa barang kulang sumpa at gayuma, or meron kayong inilalaban na kaso, o merong mga taong pinagkakautahan ninyo, tapos hindi kayo nagbayad, at sa tingin nyo, ngayon Semana Santa, papababarang na kayo, no? Kasi, hindi lang din naman kasi yung relasyon, kung kalimitan kasi relasyon yung pinag-aawayan lagi. Kung magtataka ka kung bakit nagkakaroon ng sakit, kung bakit nagkakaroon ng mga kamalasan sa buhay, karamdaman, ang una mong balikan is sino ba yung mga tao na nagawan mo ng atraso? Sino ba yung mga tao na hindi mo binigyan ng panahon para humingi ka ng tawad, or probably siguro ito yung mga tao na gagawa ng paraan dahil may mga tao na egoistic, or merong mga tao na kapag kailangan mo sila, tutulong ka. Kapag ikaw naman yung nangangailangan, ito yung mga panahon na magdadalawang isip sila na tulungan ka kasi nasiguro nila yung benefit para sa sarili nila. So yung gagawin natin dito is kuha tayo ng isa, and we'll see kung ano yung mangyayari. But this reading will just be of good from today hanggang sa 31st po na March natin. And this is a general reading for everybody. Kung sino yung makaka-resonate, yun na yun. So, mag-abang na lang tayo ng susunod. Kukuha tayo dito ng isa. Okay? And then, kung may tanong kayo, mag-comment kayo. Kung meron din naman na gusto nyo malaman pa din, moving forward, o di mag-message kayo. Yun na yun. Okay? Ito. And that is the 5 of Cups. Maraming dala. Kung ito kasi yung card na ito yung isang tao na maraming pinagsisisihan sa buhay niya. Yung, alam mo yung 5, sa 5 of Cups niya, 3 yung natumba, 2 yung natira. Ikaw yung tipo ng tao na hindi ka naka-move on. Ikaw yung tipo ng tao na nai-stagnant sa sarili mo. Marami kasing dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Una, may mga tao siguro na nagkakasakit, or may sakit, or may karamdaman ka, and then doon mo na-realize na kung sino na lang yung taong nandun para sa'yo, kung sino na lang yung taong nag-aalaga, kasi walang-wala ka na eh. Yung para bang yung dati masaya yung buhay mo, ang dami mong kaibigan, ang daming tao sa paligid mo, pero nung bumagsak ka, nung nagkasakit ka, wala ng tao. Yung alam mo yung ganun. Pero kapag ito kasi i-relate natin sa relationship, ito yung isang bagay na kapag naghahanap ka, no, yung pilit mong hinahanap yung taong para sa'yo, hindi mo alam, nasa harap mo lang. And then, dun mo na-realize na yung tao pala, yung taong yun pala yung destiny mo, pinakawalan mo, pinabayaan mo, hindi mo siya pinansin. Ito yun. Ito yung tipo ng tao na buong buhay mong pagsisisihan kasi pinakawalan mo. Buong buhay mong panghihinayangan kasi pinakawalan mo. And kapag ito naman ay napunta sa finances, pwede mong sabihin na yung pinagamitan mo ng pera mali, o yung pinaglagyan mo ng pera, or yung hinawakan mong business hindi siya tama kasi hindi ka nag-isip, hindi mo pinag-aralan, bigla mo lang sinunggaban yung negosyo kasi akala mo nag-hit siya doon sa ibang tao, so akala mo kaya mo din, magtatagumpay ka din, pero hindi, kasi may mga taong sadya talagang maswerte sa paghawak ng negosyo. May mga tao din na kahit anong gawin nila, kahit anong negosyo, kahit gaano kadami yung pera nila, mauubos at mauubos.
In general, the Five of Cups is all about pain and sadness. So, i-picture out nyo sa sarili nyo. Papaano mo maipapakita sa kapwa-tao mo na masaya ka kung deep inside talagang yung katotohanan dun is malungkot ka, nahihirapan ka, nasasaktan ka, yung mga ganun. So, it will never be a good reflection sa ibang tao kasi gumagawa ka lang ng isang senaryo na pakitang tao na masaya ka, but in reality, hindi. Iba pa din yung sitwasyon na ginagawa mo yung gusto mo, nagagawa mo kahit ano, na yung walang limitasyon, walang kapag-aalinlangan. Ito yun eh. Kung ayaw mong mapunta sa ganitong sitwasyon ngayong linggo, kung ayaw mong maubusan, mawalan, masaktan, matalo, malugi, no? Ayusin mo. When it comes to your emotional concerns, when it comes to your finances, and then siguro in general sa family mo. Kasi hindi mo pwedeng tulungan ang ibang tao kung hindi mo alam paano tulungan ang sarili mo. Hindi mo rin pwedeng sabihin na gusto mo silang tulungan, gusto mo silang unahin, kasi yung totoo doon, para hindi ka matalot, hindi ka maubos dito sa Five of Cups, unahin mong isalba ang sarili mo bago ibang tao, bago pamilya mo. Kasi kapag lahat binibigay mo, nauupos ka. Kapag lahat pinapabayaan mo, nawawala ka sa tamang landas mo. Ito yung punto na nare-realize mo na lang wala na pala lahat sa'yo. Na-realize mo na lang mali pala ang desisyon mo. So doon din sa mga tao na nangutang, hindi ka nagbayad kasi nanghihinayang ka eh. Pero hindi ka naawa doon sa nagpautang sa'yo na nag-abono kasi gusto kang tulungan. Maraming ganyan. So, minsan, ito yung, or kadalasan, ito yung dahilan kung bakit ka pinapabarang. Hindi ka na dinadaan sa kaso, pinapabarang. So, ngayon si Mana Santa, lalong-lalo na Martes ngayon. So, sa mga tao, mag-ingat kayo dahil lumabas na dito, matatalo at matatalo ka. So, wala eh. Yun na yung mangyayari sa'yo. Tanggapin mo. Pero kung gusto mo na hindi ito mangyari, hindi mawala lahat sa'yo, humingi ka ng tawad at magbayad ka. It's either magbayad ka sa pagkakautang mo sa pera, or magbayad ka sa kakulangan mo doon sa mga taong nasaktan mo, or kung ano man yung mga trouble mo. Kasi this is a general reading for everybody. Kung gusto mo namang mag-book ng sarili mong reading, you have to do it in a private message to po. Okay? So, good evening. Proceed tayo sa daily reading natin. Thank you.